sa napakagandang umagang ito. Handa na po ba tayong makinig ng salita ng Panginoon? Say amen ng malakas? Amen. Yung malakas para sa Panginoon, say amen! Amen. Napakabilis ho ng araw at tapos na ho ang January. Sino na mabilisan ng araw? Parang kailan lang, sabi ko. Yung misis ko, kapag halimbawang natatapos na yung buwan, ang ginagawa niya doon sa tinatawag na kalendaryo, winawasak niya. Ngayon ay February. Pag February 1, sabi nga nila ay buwan ng pag-ibig at mga puso. Tingnan niyo yung katabi niyo. Sabi mo, in love ka ba? Noon tinanong niya ni Tatay Bini si Nanay ginano? Well, di ba sabi nga nila, ang isa sa pinakamagandang regalo ng Diyos ay binigyan tayo ng emosyon, ng pagmamahal. Say amen sa lahat ng mga nagmamahal. At maraming kwento, kahanga-hanga at maganda, patungkol sa pagmamahal ng magulang sa anak. Say amen na malakas. Maraming kwento na at kahanga-hangang pagmamahal ng mag-aasawa. Say amen ng malakas. Meron dito yung tinatawag na pagiging matalik na magkaibigan. Sabi nga nila, kaibigan hanggang sa hirap at sa ginhawa. Sino dito may mga best friend? Say amen ng malakas. Pero, pakiclick nga ate, Pero naniniwala tayo na walang pinakamagandang pag-ibig na nasumpungan sa buhay natin, kundi ang pag-ibig ng Diyos. Amen naman ng malakas, amen! Dahil sabi nga nila, 365 and 1/4 days na nararanasan natin ang pag-ibig ng ating Diyos. Hindi lang araw-araw, kundi oras-oras, minuto at segundo ng ating buhay, ang katotohanan, mahal tayo ng Diyos. Say amen! At alam natin yan, ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig nung ibinigay niya sa John 3:16, ibinigay niya ang kanyang buktong na atin, di ba? Na si Jesus, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng ang pag-ibig pala ng Diyos ay hindi lamang tayo nabubuhay kundi forever. Hello? Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi lamang sa mundong ito, maging sa kawalang hangganan. Maging sa katapusan ng ating buhay at sa muling pagkabuhay natin. Kagaya ni Tatay Mando, kinalungkot natin, ngunit ikinasaya natin dahil alam natin na mayroong lugar, kundi ang si Tatay Mando ay nasa piling ng Panginoon, nasa pag-ibig ng Diyos. Say amen. At ito yung pag-ibig na nararanasan natin. Kaya naman, pakiclick po ate. No greater love than this, the love of our Father, the love of God to us. At kung tayo inibig ng Diyos, sabi nga ang pag-ibig ay reciprocal. Kapag may umiibig sa'yo, anong gagawin mo? Ibigin. Dahil ang greatest commandment, kung bakit ka nabubuhay sa mundong ito, walang iba, kundi ibigin mo ang Diyos. Say amen. So Mark 9, sinasabi doon that you shall love God with all your heart, with all your soul, with all your might. Pakiclick po. Mahalin natin ang ating Panginoon. Say amen. Kaya ang tanong, kamusta na ang pagmamahal natin sa ating Diyos? May dumahang anghel. Hello? Pag pinag-uusapan yung love life, patungkol sa asawa, kinikilig o sa boyfriend, no? Pag sa magulang, maraming masasabi, pero ngayon ay personal, kamusta na ang love life natin kay Lord? Baka ba parang January na malamig din ang ating pag-ibig sa Kanya. Tandaan mo, kailanman hindi man lalamig ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Kaya nga hindi nagbabago ang pag-ibig ng Panginoon, kasi itong pag-aaralan natin last time, ang aking tinapik ay showing God's love. Ngayon, that the love of the Lord, we must respond. Yan ang pag-aaral natin, responding to God's love. Dahil bawat araw, hindi natin kayang pantayan ang pag-ibig ng Diyos. Walang makakapantay.
At hindi natin kayang higitan. Pero kaya nating ipadama. Hello? Tandaan natin ang Diyos ay hindi lang espiritu. Ang Diyos ay kaya nating ibigin ng personal. Say amen. At ang pag-ibig ng Diyos ay personal sa bawat isa sa atin. Ipadama natin ang ating pag-ibig sa Diyos sa papanong pamamaraan bawat araw. Ang ating topic is responding to God's love. Sino kaya ang sinabing, nabubulol ako dito at tulungan niyo po ako, a man's after God's own heart. Sino? Si David na merong malalim na pag-ibig at relasyon sa Panginoon. At ito ang pag-aaralan natin. Sabi ko nga kahit na hindi ako mag-preach, yung Word of God na lang ang magsasalita, sapat na. Psalm 63 verse 1 to 8. Tayong lahat ay tumayo. At basahin ko ako una magbabasa sa verse 1, kayo sa verse 2. Then afterwards, ay sa dulo, ay tinatawag na, sabi nga ni Marian Rivera, sabay-sabay tayo. Awit 63 verse 1, ganito ang pagkakasabi, nandun na po ba tayo? Amen po. Sa mga basahin nun natin yung love letter ni Lord. Si Lord ang nangungusap sa atin sa umagang ito. Awit 63 verse 1, O Diyos, Ikaw ang aking Diyos, gusto kitang makasama. Ikaw ang hinahanap-hanap ko. Nauuhaw ako sa iyo para akong tuyong lupa na walang katubig-tubig. Kayo po. Verse 3. Higit pa sa buhay ang pag-ibig mong wagas, kaya pupurihin kita. 4 kayo po. 5. Magsasaya ako at magpapakabusog. Masaya akong kakanta ng papuri sa iyo. 6 kayo po. 7, kasi lagi mo akong tinutulungan. Sa lilim ng iyong mga pakpak, kakanta ako sa tuwa. 8, sabay-sabay po tayo. Sa iyo ako kumakapit, kamay mo ang nag-iingat sa akin. Tayong lahat ay yumuko at patuloy natin i-welcome ang presensya ng Diyos na kanina pa ay narito. O Diyos, tunay nga espesyal ang araw na ito para sa iyo, Panginoon. Kami ay nagpapakumbaba sa iyo. Tinaamin namin, wala kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo, Panginoon. Salamat dahil kami ay iyong templo at ikay nananahan sa amin. Bawat oras at araw ng aming buhay ay nariyan ka, Panginoon. Bawat araw, Panginoon, iniaabot mo ang aming pangangailangan. Ipinadarama mo ang iyong pag-ibig sa amin. At maraming salamat. Kailanman ay hindi ka nagbago, bagamat kami nagbabago. Kailanman, Panginoon, o Diyos, ay ikaw ay naging tapat, bagamat hindi kami tapat. At kailanman ikaw ay mabuti, bagamat nakakagawa kami ng mga bagay na hindi ka nais-nais. Saliksikin mo ang aming mga puso, Panginoon. Linisin mo po kami ng iyong banal na dugo. Salamat! Salamat dahil sa iyong banal na dugo, nilimot mo na at pinatawad kami sa lahat ng aming mga pagkakasala, Panginoon. Tinuloy nga, Panginoon, pinaniniwalaan namin na hindi lamang sa tinapay nabubuhay kami, Panginoon. Nabubuhay kami sa iyong salita. Tunay nga sinasabi namin, kailangan namin ng iyong salita. Ang iyong salita, Panginoon, ang siyang ay paglalaban namin sa lahat ng gawa ng kaaway, Panginoon. Sa pandarayan ng kaaway, ang iyong salita ang magpapalakas sa amin sa nangihina naming puso. Ang iyong salita, Panginoon, ang magpapagaling sa amin, Panginoon. Ang iyong salita, Panginoon, ang magbibigay ng katatagan, Panginoon. Ang iyong salita ang magbibigay sa amin ng tagumpay sa buhay na ito, Panginoon. Salamat dahil kailanman hindi mo kami iniwan ni pinabayaan aming Ama. Kaya kami ang iyong bayan. Magsalita ka, Panginoon. Tunay ngang itago mo ang iyong lingkod.
patuloy na mahayag ang iyong kaluwalhatian. Ibuhos mo sa iyong kalagitnaan, Panginoon, sa iyong kongregasyon. Binubuksan namin ang aming puso at isipan at patuloy, Panginoon, Lord, pinapasakop namin ito, Panginoon, sa iyong kapangyarihan, Panginoon. Maraming salamat. Anumang paglilinlang ng kaaway, ang kawalang ka-interes, ang anumang antok ay aming tinatalian sa ngalan ng aming Panginoon Hesus. Bagkus ang araw na ito ay espesyal sa iyo, sasambahin ka namin, itataas at luluwalhatin, dadakilain, Panginoon, at mamahalin sa Diyos na nagmamahal ng wagas at tapat sa amin. Sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi ng malakas na Amen. Palakpak para sa Panginoon. Dito po lang po sa awit 63 verse 1 ay makikita natin kung paano ni-respond ni David ang kanyang Diyos. Kung paano inibig na David ang kanyang Diyos. Sa verse 1, sinabi doon, O Diyos, ikaw ang aking Diyos. Parang natural no? Inulit lang niya yung pangalan na Diyos at inulit niya, ikaw ang aking Diyos. Kung titingnan natin sa Hebrew, ang sabi doon, Elohim, you are my God. Yahweh, you are my God. Bakit? Sa kapanahunan noon ni David, maraming Diyos ang sinasamba ng iilan. Meron dyan si Molech. Sino nakakalam kay Molech? Fertility. Meron dyan, sino yung sinasa Jezebel? Ang Diyos ang si Baal, si Asherah, si Ashtaroth, at gayon din si Dagon, ang Diyos ng mga Pilisteo. Pero si David, kinilala niya na si Yahweh ang kanyang Diyos. Napakaganda, di ba? Dahil yung Diyos-Diyosan ng iba ay tunay bang Diyos? Yung Diyos-Diyosan ng iba ay buhay bang Diyos? Hello? Yung Yahweh ay tunay at buhay na Diyos. Say amen. Yung Diyos ba ni David ay Diyos mo rin? Amen. Diba? Kinilala, ang pagkakilala ay tanda ng pagmamahal. Say amen. Tama po ba? Hindi mo pwedeng minamahal mo ang isang tao na hindi mo kilala. Di ba? Mahal ko yan. Pero hindi mo siya kilala. Baka mamaya, hindi mo siya kilala, pero alam mo lang. Maraming mga tao ang nakakaalam sa Diyos, kay Yahweh, kay Jesus, pero hindi kilala. Pag sinabing, alam ko yan, si Jesus ang napako sa krus at siya ay muling nabuhay, alam niya. Pero ang tanong, kilala niya bang tuwiran si Jesus, si Yahweh? At makikilala natin ang ating Ama, makikilala natin ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Uulitin ko, iba ang alam sa kilala. Dahil ang kilala, meron kang kaugnayan, may pamilyar ka. Tama ba? Sige dito mga magulang, say amen. Sino nakikilala ang kanyang mga anak kapag dumadating? Kaskas yung sapatos, nako, alam ko na yan. Yun yung panganay kong anak. Tama ba? Yung bunso kong anak, kapag pumasok, parang pumapasok ka sa wrestler, yung bushwhacker, nandito na si Desha, bag! Nandito na, bag! Kilala ko yan, si Desha yan. Sino dito yung mga magulang aangat pa lang yung tinatawag na kaldero, kilala mo na kung sino kumakain. Tama ba? And even kapag tumawag yung kaibigan mo, alam ko ng boses ito, si Thea. Yung boses pa lang, yung yabag pa lang, yung hugis pa nga lang ng katawan ng asawa mo, alam mo na. Dahil alam mo, ang kaseksihan niya hindi lamang sa pamaba, hanggang sa taas sumeksi. Kilala mo Meron kang relasyon at meron kang pamilyar at ugnayan. Say amen. Dahil ang Diyos ni David, kilala niya ng lubusan. Dahil ang nagmamahal, dapat nakikilala. Say amen. Siya ang tunay at buhay
na Diyos. Kinilala ni David sa unang Chronicle 29. Basahin na natin. 29, unang Chronicle. Basahin natin ang unang Kronika, verse 29. Ang Chronicles ay malapit sa pangalawang hari. Unang Kronika, 29. Doon na po tayo. Wala po sa akin. Pakiclick nga po ulit, ate. Ang unang bagay, recognize. David recognized God. Oh God, you are my God. Unang Kronika 29, verse 11. O kaya kasi 10, pwede na. 29 verse 10. Tapos nagpuri si King David kay Lord sa harap ng lahat ng tao. Sabi niya, Lord, Diyos ng mga ninuno namin, si Jacob, purihin ka forever and ever. 11, dakila ka at sobrang powerful. Kitang-kita ang iyong ningning at tagumpay at galing mo. Sa iyo ang lahat ng nasa langit at lupa. Kinikilala ni David na ang Diyos Ama ang siyang pinagmumulan ng lahat ng bagay. Sa iyo ang lahat ng langit at lupa, Lord, ikaw ang hari. Kinikilala ni David na si Yahweh ay hari, ang pinakamataas sa lahat. 12, galing sa iyo ang lahat ng yaman at honor. Ikaw ang nag-ahari sa lahat, malakas at powerful. Ginagawa mong malakas at magaling ang lahat, ang magaling ang kahit sino mong gusto. Aming Diyos, thank you. Pinupuri ka namin ang napakaganda mong pangalan. Kinikilala ni David na si Yahweh ay tunay at buhay ng Diyos. At kinikilala ni David na si Yahweh ay kanyang Ama. Say Amen. Ang ating Diyos ay Diyos Ama. Sinong kumikilala ng ating Diyos ay Diyos Ama? Dahil, alam natin sa John 1:12, nung tayo'y sumampalataya kay Jesus, binigyan tayo ng karapatang maging anak ng Diyos. Kung tayo'y anak ng Diyos, sino ang ating Ama? Si Yahweh. Malinaw. Dahil kapag kilala mo ang isang tao, doon mo nilalagay ang iyong pananampalataya at pagtitiwala. Sabi doon sa Psalm 9 verse 10, those who know my name, they will put their trust in you. Ang sino mang nakakilala sa akin ay inilalagak ang kanyang pagtitiwala tanging sa Diyos lang. Pag sinabi mong pagtitiwala, inilalagak ang kanyang pagmamahal, inilalagak ang kanyang buhay tanging sa Diyos lamang. Say amen ng malakas. Kung titingnan natin, ang awit 63 ay awit na kung saan punong-puno ng pagsamba si David sa kanyang Diyos Ama. Kung babunta na tayo sa heading, sabi doon, si David na nandoon sa desert ng Judah. Sa ilang, sa disyerto. At kung titingnan natin ang istoryang ito, si David na hinahabol ng mga kaaway. Tingnan natin sa 9, yung mga gustong pumatay sa akin, doon sila babagsak sa mundo ng mga patay. 10, mamamatay sila sa labanan, lalapain ng mga hayop ang kanilang katawan. 11, dahil sa iyo, Diyos, magsiselebrate ako. Lahat na nangako maging tapat sa iyo, magsasaya din. Pero ang mga sinungaling, patatahimikin. Tanungin natin, sino yung kaaway ni David dito sa oras na ito? Sino ang kaaway? Sino nakakalam ng background ng awit 63? Ang kanyang kaaway, walang iba kundi ang kanyang anak na si Absalom. Walang gagawin si Absalom kundi papatayin ang kanyang tatay para siya maging hari. At gaano kasakit na ang kanyang problema ay ang kanyang mismong sariling pamilya.
Itong si David ay nanganganib kaya tumakbo itong si David. Kung mababasa sa natin sa unang Samuel 15, tumakbo si David para sa kanyang buhay. At alam nyo ba, mula sa trono, nung tumakbo si David, sinabi mo sa unang Samuel 15, wala siyang tsinelas. Barefoot. A king that runs barefoot. At tinalukbong niya yung kanyang tinatawag na ulo, umiiyak siyang paakyat sa bundok. Uulitin ko, sa panahon na kung saan si David ay nalulungkot, kinilala niya na ang kanyang Diyos ay Diyos Ama. Say Amen. Napakaganda po nito. Dahil ang Diyos mo ay Diyos Ama. Kung Diyos mo ay Diyos Ama, tanong ko sa iyo, handa ka ba niyan tulungan? Ang tanong, nagtitiwala ka ba sa Kanya? Kung ang Diyos mo ay Diyos Ama, yung Diyos mo ba, ikaw ba isasamahan niya? Say Amen? Ikaw ba ay tunay ngang bibigyan niya kung hihingi ka? Say Amen? Ang mga ama dito sa lupa na masasama ay nagbibigay ng mabuting bagay. Yung bang Diyos mong Ama ay magbibigay ng mabuting bagay? Makikinig ba siya sa iyong panalangin? Sasagot ba siya? Dahil nung kinilala ni David na ang kanyang Diyos ay Diyos Ama at pinagtiwalaan niya, nakasumpong siya ng dakilang pagmamahal sa buhay ng ating Diyos Ama. Say Amen. Sa mga nakakaranas ng pag-ibig ng Diyos Ama ay pumalakpak sa Panginoon. Ano sabi ni Pablo? Anong hangarin niya sa buhay niya? Ang tangi kong hangarin ay makilala ng lubusan ang aking Diyos. Kung minsan, nung tinanggap natin si Jesus, huminto na tayo sa pagkakilala sa Kanya. Never. Kung mahal natin ang Diyos, patuloy natin kikilalanin siya. Dahil ang nagmamahal, pangalawa, ay hinahanap siya. 63 verse 1, gusto kitang makasama. Ikaw ang hinahanap ko, nauuwaw ako sa iyo, para kung ito yung lupa na walang katubig-tubig. Sino dito kumakanta? Sa umaga't sa gabi, sa bawat minutong lumilipas. Pag in love, hinahanap-hanap kita. Tingnan mo, sino yung team song ng gano'n? Dahil lang nagmamali na mo. Totoo lang, minsan pag halimbawang nagkasama kayo, di ba? Nagkasama kayo ng sinisinta mo. Pagkalagpas lang ng 30 minutes o kaya 10 minutes, sasabihin mo, chat mo, miss you na. Ano nangyari? Nagkita lang kayo, di ba? Ayaw mong mawaglit sa paningin mo. Tandaan natin ulit, ang background nun, si David ay tumatakbo sa kanyang anak dahil papatayin siya at tumakbo siya sa bundok. Ano ang mararamdaman ni David? Habang ikaw, sino dito tumatakbo? Tapos anong ka? Hiningal, anong unang mong hahanapin? Pero sino hinanap? Ano ang hinanap niya? Hello? Ang una niyang dapat gawin ay uminom ng, pero sino ang hinanap niya? Ang Diyos. Sabi doon, si David, sa ibang translation, sabi doon, O God, O Lord, earnestly I seek you. Early in the morning, ang unang hinanap ni David, walang iba kundi ang Diyos. Ang unang prioritize ni David, walang iba kundi ang Diyos. Yun ang unang, TDF, diba? Yun ang unang topic natin, priority. Tanungin natin personal. Ano-ano yung mga priority? Kung 1, 2, 3. Ano-ano yung mga priority? Dahil yung mga priority, yun ba yung pinahahalagahan mo? Say amen. Say amen. Sige. Oo, yan nga pinahalaga mo yan kasi priority, mahalaga sa'yo. Yung bang mga priority, yung ba yung pinagbubuhusan mo ng lakas mo, ng talento mo, ng tinatawag na oras mo, ng panahon mo, ng pera mo? Say amen. Yung mga priority, yung ba ang mga lubos mong minamahal? Say amen. Tinanong ko yung bata, anong unang priority?
Pag-aaral po. Yung iba, ang unang priority, pamilya. Yan din ang tinanong sa akin noon. Ano yung mga priority mo sa buhay? Silagay ko, pamilya, trabaho, pangarap, sarili ko, para mabago. Marami ako nilagay, kaibigan. Pero tanungin mo, pangilan si Lord sa priority mo? Hello? Tandaan natin, yung mga priority natin, yun ang pinahalagahan natin ng lubos. Bakit? Dahil kapag maganda yung trabaho mo, meron kang magandang kita, meron kang tinatawag na tagumpay, pag meron kang karir, pag masaya yung pamilya mo, masaya ka. Pero bakit ganoon? Iniayos ko naman pero hindi ko maayos. Bakit? Ano ang hindi maayos? Ang priority mo ay mali. Si David, ang unang priority, hello, sino ang unang mong priority? Pero bakit ganun? Parang hindi naayos ang buhay ko. Nahirapan akong unawain ng bago ko. Hirap akong unawain. Bakit ganun? Si Lord ang nagbigay. Pero uunahin si Lord. Ibig ba sabihin, iiwanan ko pamilya ko? Pababayaan ko trabaho ko? Si Lord lang ang una. Hindi ko maintindihan yun. Ang tagal ko bago naintindihan. Sabi ni Lord, si Lord ba ang nagbigay ng trabaho mo? Say amen. Si Lord ba ang nagbigay ng pamilya mo? Say amen. Ang sabi ni Lord, isama mo ko sa pamilya mo. Isama mo ko sa trabaho mo. Isama mo ko sa pangarap mo. Dahil madalas, hindi natin sinasama si Lord. At naunawaan ko ang priority. Kapag isinama mo si Lord sa buhay mo, aayos ang buhay mo. Say amen. Lahat ng umayos sa Panginoon nung siya naging priority, palakpakan natin. Sino yung hinanap ni David? Yung tubig ba? Sino? Si Lord. Yun ang priority niya. At kapag priority, tanong ko sa iyo, si Lord, physical, spiritual? Spiritual. Ibig sabihin palaga, sa buhay mo, paalagaan mo ang mga bagay na ano sinabi ni David? Doon sa pakiclick po, sa Psalm 16 verse 2, apart from you, I have no good things. Kung ako'y hiwalay sa iyo, walang bagay na mabuti. Agree ba tayo sa amen? Ibig sabihin pala, kapag love ko si Lord, kapag love ko ang Panginoon, hinahanap ko siya, kinakausap ko siya araw-araw. Say amen? Sino ditong nangyari sa kanya, nakatulog na siya, tapos, kulang pala, hindi pala ako nag-pray. Hello? Di ba? Hindi mo magalita. Hindi ka pwedeng manalangin na hindi mo kakausapin ang Panginoon. Kulang. Say amen? Sino dito na kapag halimbawa ay araw-araw na nagbabasa, kapag halimbawa ang tinatawag na nalimutan, ang gagawin niya, babalikan dahil alam niya, kailangan niya ang salita ng Diyos. Say amen? Yung bang kahit na may sakit ka, ang gagawin mo, pilit doon sa pananambahan dahil gusto mong magpuri sa Panginoon. Say amen? Nung nililibing po nung nandito po sa gawain, dito kay Tatay Mando, nag-uusap po kami ni Pastor Bini. Sabi ko sa kanya, ang buhay natin ay parang training ground dito, papunta sa langit. Hindi mo pwedeng sabihin kasi na mahal mo ang Panginoon, pero ayaw mo siyang kausapin. Hindi mo pwedeng sabihin na mahal ko ang Diyos, pero ayaw kong basahin ang kanyang salita. At hindi mo pwedeng sabihin na mahal ko ang Diyos, pero hindi ako sasamba sa kanyang lingkod. Hindi. Dahil ang nagmamahal,
hinahanap at nagmamahal, sinasabing, kailangan ko ang Diyos. Say amen. At ito sa sinasabi ng Panginoon sa atin, kung iwalay ka sa Kanya, walang bagay na mangyayari sa iyo. Walang mabuti. Si David mismo nagsabi dahil siya malapit sa Panginoon, I have no good things. Kung mahal natin ang Panginoon, palagan natin yung mga bagay na spiritual. Dahil kapag inuna mo ang Panginoon at naging sentro siya sa iyong buhay, hindi ba kapag nabasa mo ang iyong salita ng Panginoon at nagdesisyon ka ng maayos, kasi ang salita ng Panginoon ay nagtuturo ng magandang desisyon. Tama ba? Kung maganda yung desisyon mo, magiging maganda ba ang buhay mo? Ang salita ng Panginoon ay nagtuturo ng kaayusan ng buhay. Kung maayos ang desisyon mo, magiging maayos ba ang buhay mo? Magiging maayos. At ito sinasabi ng Panginoon. Kailanman, araw-araw nangungusap ang Diyos, basahin natin ang salita niya. Basahin natin siya. Hindi siya kailanman malayo. Malapit siya sa atin. Say amen. Kaya palagan natin ang mga bagay na espiritual. Laanan natin siya ng oras. Hinanap niya ang Panginoon. Sa verse 3, sabi doon, 2 pala, tinitingnan kita doon sa temple, nakita ko kung gaano ka kaganda at ka-powerful. Tanungin nga natin ang ating mga sarili. Kung ikaw si David, no? Ang gulo ng bayan mong iniwan, hinahabol ka ng anak mo para patayin. At pagkatapos, wala ka sa kaharian. Sa bawat oras, baka may panang tumama sa iyo at ikay mapatay. Maganda ba yun nangyayari sa buhay niya? Kasi kapag babasahin mo, iiakma mo yung sarili mo sa kanya. Tama ba? Pero bang nagsasabi dito, parang hindi naging maganda yung nangyayari sa buhay ko? Tanong ko, mananagumpay ba siya dito? Sinabi niya, tinining ko yung templo mo, nakita ko kung gaano kaganda at ka-powerful. Mananagumpay si David ba dito? Hindi. Talunan siya. Apektado siya sa nangyayari sa kanyang ano. Pero tanong ko, saan niya tinitig ang kanyang paningin? Tiningnan niya yung templo. Tiningnan niya yung pag-ibig ng Diyos. At nasasabi niyang, napakaganda at napaka-powerful mo. Say amen. Hindi niya tiningnan yung senaryo ng kanyang sitwasyon. Tiningnan niya yung kabutihan ng Diyos. Tuwan-tuwa po ako sa aking inaanak na gwapo. Yun. Talagang, ipakita yung nga sa biyaya ng Panginoon, naalala kong gwapo. Nagdadalamati ang kanyang pamilya, pero isa sinabi niya. Sige nga, ano sinabi niya? God is good. And all the time, God is all the time. Dahil sa gitna man ng dalamati, sa dilema ng kawalan ng minamahal, ang Diyos ay mananatiling mabuti. Kailan pa man. Say amen. Kailanman ay hindi magbabago ang Panginoon. Tininang niya yung templo, dahil sa templo, nandoon yung kaningningan, nandoon yung kalwalatian, naroon ang tagumpay, naroon ang presensya ng Diyos. Nasa Judah siya, pero ang tangingin niya ay sa Jerusalem. Pero ito ay future eh. Tanong ko, sino yung templo ngayon? Pastor Billy, sino? At kung tayo yung templo ng Diyos, sisidlan ba tayo ng kaluwalhatian, ng kadakilaan, ng kapangyarihan ng Diyos? Say amen ng malakas? Tiningnan niya yung pag-ibig ng Panginoon. At nung nabaling niya yung pag-ibig, hindi niya nakita kung gaano kapangit ang sitwasyon na, kundi gaano kaganda at ka-powerful ang Lord. Di ba yung mga umiibig, say amen?
Totoo lang, sabi ko nga, ang aking asawa ay tinatawag na sexy noon talaga siya. Payat talaga siya. Slim po siya. Parang siyang si Kriya. Bakit kayo makatingin ng ganyan? Totoo naman po. Pero kapag minamahal mo, di ba? Ang tinitingnan mo ay hindi yung tinatawag na appearance niya. Kukulubot, ang mangyayari puputi, mawawala at kukupas ang ganda, pero tinitingnan mo kung ano yung karakter niya. Say amen. At ganoon ang Panginoon. Tingnan ho natin yung karakter ng Diyos. At masasabi natin, sa iyong templo, nakita ko kung gaano kaganda at ka-powerful kang Diyos. At ano nangyari? Ang nangyari, pakiklik po, na-notice ni David ang kanyang Diyos sa kanyang buhay. Sino dito ang yung paggising pa lang sa umaga, sabi nga ni, pag yung hininga mo sa baga, ay blessing na. Sino di ba, blessing na? Yung bang pag-uwi mo sa tinatawag na, ng mga anak mo, di ba, tuwang-tuwa ka dahil alam mo, binibigyan mo kredito ang Panginoon, siya ang nag-ingat. Dahil maraming tumatawid sa lansangan na biglang nasasagasaan. Yung bang meron kang araw-araw na kinakain? Yung bang araw-araw ay meron kang pagkakataon para mabago muli? Yung bang pinatawad ka ng Diyos sa iyong mga kasalanan? Bawat araw, buksan natin ang ating puso sa Panginoon at makikita natin kung gaano yung pag-ibig niya sa atin. After he noticed, si David na-notice, Psalm 63, verse 4, nung inopen niya yung kanyang puso para makita ang kagandahan ng Panginoon at ka-powerful, 5, ano sinabi niya? Higit pa sa buhay ang pag-ibig mong wagas, kaya pupurihin kita. 4, habang ako'y nabubuhay, magte-thank you ako sa iyo. Itataas ko ang aking kamay sa iyong pangalan. Kapag bukas pala ang ating puso, mapupuno tayo ng kagalakan sa Panginoon. Say amen. At lagi nating masasabi, salamat Panginoon. Say amen. Si David, mahal niya ang Diyos. Si David ay habang buhay, uulitin ko, habang siya'y nabubuhay, nagpupuri siya sa Panginoon. Sino dito, ang layo ng buhay niya ay purihin ang Diyos. Say amen na malakas. Ang layon mo, kung bakit ka nabubuhay, ay purihin ang Panginoon. Hindi pinuri ni David dito, Sinabi niya, salamat dahil may problema ako. Wala siyang sinabi dito Sino ba may gusto ng may problema? Sige nga, amen. Salamat dahil may sakit ako. Walang magsasabi. Salamat dahil may kalungkutan ako. Pero malinaw, sinabi doon, kapag nagpupuri si David, pinasasalamatan niya sino dahil kung meron man tayong tinatawag na karamdaman, problema, kakalungkutan at kapighatian, walang ibang maitataas kundi pangalan ng Diyos. Amen. Dahil sa gitna man ng ating mga pagsubok at pagsubok na ating naranasan, naroon lagi ang Panginoon. Mapuno tayo ng pagpapasalamat sa ating Panginoon. We must express our gratitude to the Lord. Kahit mga short words. Diba, sino dito, lalo na Jelly, na pag nakashoot, Lord, ang galing mo talaga. Little words, diba? Short words. Nagiging parang hindi pala nagiging katuwaan ng Diyos. Kasi yung kredito at yung honor, ibinabalik mo sa Kanya. Kasi lahat na nagpupuri sa Panginoon, pakiclick po. Because your love is better than life, my lips will glorify you and I will praise you as long as I live. I will lift up my hands into your name. Dahil ang kredito, tanging
sa Panginoon. Sinabi ni David sa unang Kronika 29 na kagaya rin ng na narinig ko dito sa sabi ni Ate Shirley, sabi niya, kung ano ako ngayon ay dahil ito sa iyo. Sino nakarinig noon? Masasabi ba natin sa ating Diyos, Ama, na kung ano tayo ngayon ay dahil yan sa Panginoon? Ang lahat ng kredito sa Panginoon. Kapag pinapupurihan mo siya, itinataas mo yung pangalan niya. Alam niyo, ang pinakamasarap na tagpo, yung nagpupuri ka sa Panginoon. Sino dito mga nag-worship sa Panginoon? Say amen. Yung bang yung Espiritu ng Diyos at yung Espiritu mo ay nagtatagpo. Kaya yung iba ay nagtataas birang adoration, namamangha kami sa iyong kagandahan, namamangha kami sa iyong gawa. Yung kagalakan ng Diyos at yung kagalakan mo, nagtatagpo. Di ba? Napakasarap sa presensya ng Panginoon. Kaya kapag nasa presensya ka ng Panginoon, yung mga problema mo, yung mga alalahanin mo, napapawi. Ang pumapasok ay yung pananampalataya, kung kaya't meron tayong kapayapaan, kung kaya't meron tayong kalakasan, kalayaan sa Kanyang pangalan. Say amen. Kaya't ugaliin natin, purihin natin ang ating Panginoon. Mga magulang, say amen. Alam nyo ba, ang isa sa mga nagpapasaya, sige, mga anak, sino dito mga anak? Ang isa sa nagpapasaya sa mga magulang, ang pagsasabi ng sabi ng isa, pagsasabi na pahingi pera. Hindi! Ano yung kagalakan ng magulang? Ano nababanggit ng magulang? Kapag sinabi niyang bukod sa I love you, ano sabi? Ma, thank you. Di ba natutuwa ka? Little words, pero yung puso mo, tuwang-tuwa. Dahil na-appreciate mo yung ginawa niya Di ba na? Thank you. Kaya pasalamatan natin ang ating Amang nasa langit. Alam nyo, yung little words of adoration and endearment, ang Diyos ay sumasaya. I-express natin yung gratitude. Wala ito sa tono. Meron ditong tono ay ano yung tono mo? Ano pa naman yung tono mo? XYZ. Parang yung sinabi ko yung isa sa mga kapatiran namin dyan, sabi ko, wag kang kakanta lang, maganda, pwede ka na, sabi ko, na-appreciate ko siya, pwede ka nang dito, kumanta bilang song lead. Diba? Wag mo lang kakantin yung kanta kasi para nagiging, yung isang kanta para nagiging crossing. Pero hindi sa tono hindi sa boses, ang gandang boses. Kundi isang puso na punong-puno ng pagpupuri at pagpapasalamat. When we express gratitude to the Lord, we express our love. Say amen. Then every day, thank the Lord. At isa pang bagay, ano sinabi doon? Napakaganda nito. Ang sabi niya, pakiclick po, sa Psalm 63, you satisfy me. Napakaganda. My soul will be satisfied as with fat and rich food. Inihambing niya ito sa tinatawag na masarap na pagkain. Sino dito yung kapag kumain ng masarap, Yun bang tinatawag na, ang sarap naman, busog na busog ako. Pero sa sitwasyon ni David, masarap ba ang kanyang kalalagayan? Hindi. Sa unang Chronicle 29, verse 28, David died in full of years. Tanong ko, sige, magtatanong ako. Ilang taon namatay si David? Huwag na sa si Pastor Pini naman. Alam mo na yun Di ba? Sino nagulat? Si David ay namatay ng 70. Ilan taon ka na, Pastor Pini? 70. Si Tatay Mando, ilang taon namatay? Si David, ilang taon namatay?
Sino nagulat na 70 years old lang si David namatay? Ako nagulat ako kasi ang akala namin, si David ay namatay ng mga matagal. Alam mo rin na na 70? Hindi rin. Alam nyo, lagi namin na pag-uusapan, sabi ng kapatiran namin, gusto ko yung naranasan na David. Sabi doon, David lived in full of years with riches and glory. Ang akala niya, puro rich and glory yung kay David. Pumunta siya sa Juda, tanong ko, nasa palasyo ba siya sa ilang? Hindi siya nasa palasyo. Tanong ko ulit, nasa posisyon ba siya ng pagiging hari? Hindi. Ang naging hari noon, ang kinikilala, walang iba kundi si Haring Absalom. Pero ang tanong ko, bakit sinabi ni David, you satisfy me? Bakit sinabi ni David? Ang satisfaction niya, walang iba kundi dahil kung minsan may mga pagkakataon na susway tayo. Say amen. Say amen na malakas. Noong pagpasok ko ng tinatawag na year 2026, planning yan sa ministry. Plano. At ako po ay may mga plano, pero iba ang aking ginagawa dahil nawili po ako mag-tricycle. Ang sarap, back-to-back na ho yung aking tricycle. Nung nag-tricycle ako, dati kumikita ako ng mga 300, ngayon ay 500 na. Pero kapag meron kang kinuha, meron kang bibitawan. Tama ba? Pag may kinuha ka, meron kang bibitawan. Naneglect ko po yung ministry po na pinagkatiwala sa akin ng Panginoon. Kumikita ako ng 500, meron ho kaming lalagyan na nilalagay yung barya. Ang dami na ng barya. Tapos doon sa magkakaiwalay, piso, 5 piso, 20, 10. Tapos, binibigyan ko po yung aking asawa kasi meron kaming ipon everyday, 100. Pero alam nyo ba, napaya ako sa Panginoon. Dahil nagkaroon ako ng transaksyon ng isang araw at yung kinita ko ay higit pa sa kanyang binigay. Sabi ko, yung pamamaraan ko, pinahihirapan ko ang aking sarili. Prioritize ko sa ganang aking sarili na ito yung pamamaraan para ako masustain yung needs namin. Pero iba yung pamamaraan ng Diyos. Uulitin ko, iba yung pamamaraan ng Diyos. Yangya ako sa Panginoon. At kapag ako ay nandito, naglilinis, kinakausap ko ang Panginoon. Sabi ko, Lord, naiya ako sa iyo kasi napabayaan ko yung ministry. Na naginip din ako doon. At pinakita sa akin ng Panginoon, kailangan mong At nangusap ang Diyos, sinabihan ako, nasaan ang iyong puso? Hello? Dahil kung ano yung pinoprioritize natin, doon tayo nasasatisfy kapag nakiwa natin. Tanungin natin, nasaan ang puso natin? Sa Matthew, kung nasaan ang puso mo, yun din ang iyong. Hello! Kung nasaan ang puso mo, yun din ang iyong kayamanan. Alam ko, umiyak ako. Sabi ko, Lord, patawad. Inayos ko ulit yung aking priority. Sabi ko, Lord, kayo na po yung bahala sa lahat ng aking mga plano. Tinuloy ko po yung pinagagawa sa akin ng Panginoon. Delight in the Lord. He will give the desire of your heart. Tanong ko, ano yung desire ng puso mo? Sige nga, isipin mo. Maraming mga kapatiran, ang desire ng puso, magbigay sa kanyang ubusan. Ang desire pala, if your desire align doon sa pinagagawa ng Diyos at align para sa kanyang kaharian at sa kanyang kaluwalhatian, sa pagpapalawak ng kaharian ng Panginoon, ibibigay yan ng Diyos. Say amen!
Kaya naman yung ilan para bang ang blessing hindi maubos-ubos. Bakit? Ang desire niya walang iba kundi sa Panginoon. Say amen. Ba't ganun yung kapatid na yun? Ang edad ay matanda na pero ang lakas-lakas. Bakit binigyan ng lakas? Dahil ang desire niya maglingkod sa Panginoon. Say amen. Dahil kapag pagnanasa mo ay sa Panginoon, sino dito ang mga naglilingkod sa Panginoon? Say amen. Hindi mo alintana yung pagod Parang yung natutuwa ako Yung kahapon nag-outreach sa sa Tibag. Sabi ng kabataan Kuya Andrew, 30 minutes ko silang hinahabol hinahanap para lamang i-encourage na pumunta doon sa outreach Kita ko yung pagod pero kita ko yung ngiti. Na kahit napapagod siya ay natutuwa sa Panginoon. Say amen. At meron siyang mga kabataan na nagsabi, Kuya Andrew, gusto kong magturo sa bata. Ang tanong, bibigyan ba siya ng karunungan ng Diyos? Bibigyan. Dahil ang desire niya sa Panginoon. Say amen. Saliksikin natin yung mga priorities natin. Unahin natin ang Panginoon. Ano ba yung dinedesire mo? Dapat naka-align sa Panginoon. And if your desire is in the Lord, He will give the desire of your heart. Our satisfaction must be in the Lord. Temporary lang ang lahat. Say amen. Sino ang naging pundasyon ni David? Ang Diyos. Diba? Kung ang Diyos ang naging pundasyon mo at hindi tao, kapag tao ang naging pundasyon mo, kapag yaman ang naging pundasyon mo, kapag posisyon at trabaho, ano mangyayari? Babagsak ka Pero si David, ang Diyos ang naging posisyon niya, ang pundasyon niya, nagkaroon man siya ng problema sa posisyon, sa kanyang tinatawag na pamilya, nakatayo ba siya? Yes! Nagkaroon man siya ng pagbagsak, pero ibinangon siya ng Diyos. Say amen. Dahil ang pag-ibig ng Diyos, ipaglalaban ka niya kailan pa man. Say amen. Ipaglalaban ka niya. Anak ka niya Kaya sabi doon, David delighted in the Lord, and David satisfied only in the Lord. At isa pang bagay na ginawa niya, David ponder. Inalala niya, minuni-muni. Awit 63, verse 6, habang ako'y nakaiga, naalala kita. Buong gabi iniisip-isip kita. 7, kasi lagi mo akong tinutulungan. Sa lilim ng iyong mga pakpak, kakanta ako sa tuwa. Sabi ko nga, kung ako si David, hindi ako makakatulog sa laki ng problema. Sino dito hindi nakakatulog sa laki ng problema? Sa laki ng problema. Hindi ka makatulog sa kakaisip ng kakaisip. Pero si David, ang iniisip niya, yung mga ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Sino dito kapag may problema, kinakausap niya ang kanyang sarili? Ako malimit. Kinakausap ko yung sarili ko. Kasi nung tinatawag na pagdating ho ng January, sabi sa akin ng amo ko, Drew, pumunta ka ng munisipyo, mag-file ka na ng closure. Ibig sabihin nyo, mawawala na ako ng? Sabi ko sa sarili ko, yung isip ko, ang sabi, mawawala ka ng trabaho, malaking bagay mawawala sa iyo. Pero ang isip ko, dati naman ang sahod mo ay 125 a day, nabuhay kayo. Tapos yung binigyan ka ng Panginoon ng tinatawag na lupa at ng bahay, hindi ba't ang Diyos ang siyang gumawa? Inalala ko yun. At habang naalala ko, nagpapalakas sa akin ng loob. At nagsasabi sa akin, kailanman hindi ako pababayaan ng Diyos kasi ginawa niya yun. Kapag may sakit ang aking anak, sinasabi ko, ganito yung nangyari. Nung ipinatong ang kamay at sa pangalan ni Jesus, gumaling siya. Kung ginawa ng Diyos noon, gagawin ng Diyos ngayon. Say amen. God of my present, God of my future. Diba? Siya yung Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. At habang inaalala niyo yun, sinasabi niya, kailanman hindi magbabago ang pag-ibig ng Diyos sa akin. Say amen. Ponder. Yung mga, sabi nga nila,
your today's moments will be tomorrow memories. I-pray natin sa Panginoon na huwag kalimutan ang lahat ng gawa. At ang pinakahuli, sinabi ni David, sa iyo ako kumakapit, kamay mo ang nag-iingat sa akin. Sinabi sa ibang translation, David, obey. I will follow close to you. Your right hand holds on to me. Sabi ko, pwedeng magdesisyon si David na salakayin ng kanyang mga anak. Pwede siyang magmangahasi desisyon si David sa kanyang sarili. Pero pinili niyang sundin ang Diyos. Sabi ni Ate Kat, bakit ka susunod sa Diyos? Dahil iniibig mo siya. At walang iniisip ang Diyos pawang sa kabutihan mo. Ulitin ko ulit, walang pinakamalaking pag-ibig na naranasan mo ngayon, kundi tanging ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay dapat kailanman hindi nagbabago. Kung paano niya ipinakita sa krus ng Kalbaryo hanggang ngayon, ganun pa rin ang pag-ibig. Pakiclick po. And the Lord want us to respond. How to respond every day in our life? Recognize God as your God. Express gratitude. Araw-araw magpasalamat kay Lord. Seek. Hanapin mo siya. Pahalaga ng mga bagay na spiritual. Ponder. Nilay-nilayin mo ang mga tinatawag na pag-ibig ng Diyos at kung ginawa niya noon, gagawin niya ngayon. Obey in the Lord. If you love the Lord, you will obey Him. If you love the commandments, you will keep the commandments. And tinatawag na notice every day. Buksan natin ang ating puso sa Panginoon. And delight in the Lord. Sinabi ni David that no greater love is in the Lord, is in Yahweh and our Father. Kaya't sinabi niya, your love is better than life. Sa pagtayo natin sa Panginoon, ang presensya ng Diyos ay narito. Buksan natin ang ating puso at papurihan at ibalik ang pasasalamat sa Kanya. Ang lahat ng kapurihan ay tanging sa Diyos lamang at wala nang iba. Palakpakan natin ng malakas ang ating Panginoon.